Okay, buksan natin Bible sa Joshua chapter 8 verse 1. Joshua chapter 8 verse 1. Okay, last Sunday night, I preached a message titled, Why Could We Not Do It? Joshua chapter 8 verse 1. Okay lang, Brad? Okay, so naalala niyo yung message na, yung Why Could We Not Do It? Remember the disciples sa Mark chapter 9? Nung sinabi ng mga disciples na, na Lord, bakit hindi namin magawang i-cast out? Why could we not cast him out? Okay, samantalang sa chapter 6, binigyan na sila ng power ng Panginoon to cast out evil spirit at binigyan rin sila ng power to heal any manner of diseases. Pero dumating sa punto na ni isa sa kanila walang nakapagpagaling doon sa bata. Sometimes we need to, yung siguro isang bagay na from time to time in our Christian life, okay, maganda na magkaroon tayo ng tinatawag na re-evaluation ng sarili natin. Amen? Sino sa inyo marunong maglaba? Taas ang kamay. Yung mga iba hindi. Tinitingnan ko yung mga Bible college kung ano eh. Okay? Pag maglalaba ka, di ba, kailangan mo i-check eh. Ano yung madalas na narurumihan? Kwelyo. Kaya kailangan ibabad mo yan, tapos talagang ibabrush mo yan, talagang kukusutin mo yan. Kwelyo. Okay? Tapos yung bandang portion na, kasi itong butones din, tiniinano natin yan ng kamay natin, itong manggas, hanggang sa ano. So tinitingnan mo lahat eh. Tapos kapag, yung course yung sa underarm, lalong-lalo na yung pang doble mo. Sa akin, palagi ako may doble, so ang talagang nilalabang ko na is yung sa loob. Pero isang bagay na di ba, maya't maya kailangan mong tingnan, especially kung mahilig ka sa puti. Amen? Pinakamadaling labhan, itim. Wala ka nang ganong titignan eh. Basta lang yan eh, no? Pero pag puti, grabe, no? Ang hirap labahan ng puti. Okay? Kailangan ka pang gumamit ng oxalic, kailangan ka pang gumamit ng mga detergent talaga na Pero, from time to time, kailangan mo i-check. Kailangan mong iayusin ng konti kasi kung hindi mo papansinin is naninilaw na akala mo puting-puti pa rin ang damit mo. Yung pala, yellowish. So the same in our Christian life. Sometimes, kala natin okay tayo. Kaya I think meron isang aklat na ang title is, I'm okay. Okay? Pero hindi talaga okay. Okay, I think meron ako nakitang isang aklat na maliit na nakalagay na I'm okay. Pero in reality, hindi talaga okay. Pero nakita yung ko doon, dinaanan ko yon because preach ko yon sa Davao. Kila Pastor, for tag dito yung parang pag-check din sa sarili namin bilang mga pastor. Ganun din, I think sabi ko pwede maging blessing dito sa church. Then, pasensya na church yung sermon na yon nagkaroon ng sermonettes. Amen? Okay? So from that sermon, mayroong sermonettes. Amen? Ibig sabihin, out of that, okay? So, naalala niyo yung limang points? Because of, sometimes, kaya tayo nanlalamig sa Panginoon at hindi na natin nagagawa yung dapat natin gawin before, as if ginagawa natin before o hindi natin nakikita yung power of God because of the cursing, because of compromise, because of covetousness, because of unprayerfulness, and because of unbelief. Okay, so let me preach regarding dun sa person o yung accursed thing. Okay, so Joshua chapter 8 verse 1. Pwede tayong tumayo lahat? Joshua chapter 8 verse 1. At may nagsabi sa akin, Pastor, medyo mahaba ka na ng preaching ah. O sige, subukan natin umikli. Amen. Okay, Joshua chapter 8 verse 1. Ready, go? And the Lord said unto Joshua, Fear not, neither be thou dismayed. Take all the people of war with thee, and arise, go up to Ai, and I have given thee unto thine hand to the king of Ai, and his people, and his city, and his land. So ito yung promise ng Panginoon after ng nagkaroon sila ng defeat. So, ang message natin ngayon is from yung point na accursed thing, how to recover from defeat. Okay, how to recover from defeat. They were defeated because of the accursed thing.
Okay? Tandaan natin, sa Christian life, kapag may problem tayo, may kasalanan tayo, meron tayong mga things na hindi kalooban ng Panginoon, nandiyan yung bitterness, nandiyan yung sin, nandiyan yung mga things na occur sa harapan ng Panginoon, we will not experience victory. Amen? Pero later on, kapag dinesire natin magkaroon ng recovery or yung ma-overcome natin ito, then God will overcome us, o yung overcome it sa pamagitan niya. No? Sabi niya dito sa may Joshua chapter 8 verse 1, "And the Lord said unto Joshua, Fear not, neither be thou dismayed. Take all the people of war with thee. Arise, go up to Ai. See, I have given into thine hand the king of Ai and his people and his city and his land." Okay? So tayo po muna manalangin. Let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo pong muli kami as we study your word. At dalayan ko pong muli na kayo po Panginoon na manguna sa lahat Panginoon ng mga bagay Panginoon na maririnig namin from your word. Especially from your word Panginoon. Dalayan ko po na ito po ay magbigay sa amin ng wisdom, ito po ay magbigay sa amin ng encouragement. At tulungan niyo rin po kami Panginoon to go back to the victorious status namin Panginoon na sa Christian life. In our Christian life, we know Panginoon na sabi niyo po sa inyong salita that we are more than conquerors Panginoon. That we can do all things through Christ who strengtheneth us. That kami po Panginoon ay overcomers of this world because of the strength na binigay niyo po sa amin. So tulungan niyo po kami Panginoon to overcome defeat in our life. Tulungan niyo po kami Panginoon to experience again victory sa buhay po namin. Ito na po aming samodalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, pwede na po tayo maupo. So how to experience victory over defeat? Of course, makikita natin itong bayan ng Israel in the new leadership ni Joshua. Okay? Tawag dito natakot ang bayan ng lahat sila, no? Even the Jericho, natakot sila nung sila ay pumasok sa bayan ng Israel because of the things na nakita nila during the time kay Moses, sa leadership ni Moses, paano pinabukan ng dagat ang Red Sea, paano natalo yung armies of Pharaoh. At the same time, when they also heard the news na binuka uli ng Panginoon at tinati ulit ng Panginoon yung Jordan River. Tapos anong ginawa ng Panginoon? Very extraordinary yung victory nila over Jericho dahil inikutan lang naman nila. Wala naman silang ginawa kundi umikot lang. Biglang because of their obedience, yung wall nag-fall flat. At they experience an extraordinary victory. Pero pagdating sa Ai, they experience sudden defeat because of the cursed thing. Okay, so paano ang gagawin natin? How to recover from this kind of defeat? Number one, okay, direct to the point. Number one, they recognize the cause of God's anger. They recognize the cause of God's anger. Joshua chapter 7 verse 6. Balikan natin ng Joshua. Sa Joshua chapter 7 verse 6, and Joshua rent his clothes. Kaya nung nalaman ni Joshua na sila ay natalo sa Ai, 36 men died. Okay, karamihan ng 3,000 men na yon sugatan. Karamihan ng 3,000 men na yon, they are, yung kumbaga parang nawala yung kanilang moral, na demoral sila. Ganon din yung bayan ng Israel. Then si Joshua agad, no? Look at the response kagad ni Joshua. Sometimes kapag may problem sa buhay natin, we question God. Sometimes kapag may problem sa buhay natin, kung hindi man natin kine-question ng Diyos, nagtatampo tayo sa Diyos. Amen? Okay? Or sometimes yung nagtuturo ka ng mga tao na sa paligid mo na bakit ka bumagsak. Okay? Instead na tignan natin kung ano yung bang nangyari at tingnan natin kagad sa harapan ng Panginoon. Si Joshua, ang ginawa niya, he rent his clothes, fell to the earth upon his face before the ark of the Lord until the eventide. Okay? So makikita nyo dito na si Joshua, agad-agad ang ginawa niya sa Panginoon is, he asked God. Makikita nyo kagad na pumunta kagad siya. Bagamat confused pa sa Lord, bakit anong nangyari? Makikita niya yung mga question niya, pero before siya nag-question, nagkaroon siya dito ng pag-bow down sa Panginoon. And he lead the elders also. At ang sabi dito sa meno, he and the elders of Israel. So hindi lang siya, kundi lahat yung lahat ng kanilang mga leader. So one of the thing na makikita natin once na
may mga nangyayaring hindi maganda sa buhay natin. Every plan na ginagawa natin, sometimes nagpipail. Everything na gagawin mo, palang makikita mo, wala yung power ng Panginoon. Then, ask God, no, Lord, anong nangyayari, no? Anong problem? Okay? Siguro maganda kagad, Lord, search me. Yung ginawa ni Joshua na he rent his clothes, hindi ito nagwawala. Okay? Hindi ito parang naging hukhogan o kaya ang ginano nila pag nire-rent nila yung clothes nila, naglalagay sila ng ashes, ibig sabihin, nagpapakumbaba sila sa Panginoon. They humbled themselves before God. Okay? So isang makikita natin dito yung bayan ng Israel, di ba, in 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin and heal their land. Okay? The best thing na gagawin natin every time something wrong is happening, hindi mo maintindihan, lalong-lalo na if you're confused, humble yourself before God. Pray, seek His face, turn from your wicked ways. I-ask mo, Lord, ano ba yung mga things na kailangan kong gawin? Ano ba yung mga bagay na problema? Lord, search me. Lord, gusto ko talagang malaman. Gusto ko talagang i-reveal mo sa akin. Okay? So instead of questioning God, seek God's mercy. At anong gagawin ng Panginoon? He will respond. Once ng Panginoon, sinik mo siya, He will respond. And He will show yung cause niya why He get angry. Joshua chapter 7 verse 10. Tingnan niyo sa Joshua chapter 7 verse 10. Nung ginawa ito ni Joshua together with the elders, ang sabi sa verse 10, and the Lord said unto Joshua, get thee up. Joshua, tumayo ka na. Okay? Wherefore liest thou thus upon thy face? And sabi niya sa verse 11, Israel have sinned. And they also transgress my covenant which I commanded them. So, direct to the point ng Panginoon. By the way, pag tinanong mo ang Panginoon, huwag kang magtaka, direct ang Panginoon pag magsalita. Okay? Kung gaano ka prangka ang Amerikano, mas prangka ang Diyos. Okay? Mga Amerikano ko minsan sinasabi nila pag mayroon kang sinabi, pwede ka bang are you available this let me try, no? Pag sinabi mong let me try, alam nila 'yon. The answer is no. Just answer yes or no. Okay, do not answer me, I will try, I will give my best. Ibig sabihin nun, you are not sure. Okay? So, kung ang mga Amerikano prangka, kung ibang tao prangka, mas prangka ang Panginoon. Okay? If you will ask God, Lord, what is something wrong? Then, sasabihin niya sa iyo. Okay? Sinabi ng Panginoon kung paano nila gagawin yung Then sabi niya sa may verse 7, sa verse 13. Sa verse 13, then sabi niya, sanctify the people, and say, sanctify yourself against tomorrow, for thus saith the Lord God of Israel, there is an accursed thing in the midst of thee, O Israel, thou canst not stand before thine enemies until ye take away the accursed thing from among you. Ang sabi ng Panginoon, direct to the point, you cannot stand against your enemy unless you take away the accursed thing. Every battle you will be defeated. Hanggat hindi mo ayusin yan sa Panginoon, kapag hindi natin inayos ang sarili natin sa Panginoon, there will always be defeat. Amen? Kaya ang pinakamaganda dyan, Lord, di ba ang pinakamaganda? The only way to win to Christ or to win to God is mag-wave ka ng white towel, no? White flag. Ano ibig sabihin mo? Lord, I surrender. Amen? Amen? Okay? Sabihin mo sa Panginoon, Lord, surrender na ako, Lord. Okay? At sa Achan, makikita natin dito dahil sa ginawa dyan sa verse 20, Achan answered Joshua and said, indeed, I have sinned against the Lord of Israel and thus have I done. Kwinento niya, ninarrate niya kung anong ginawa niya. Then, because of the thing na nireveal ng Panginoon, because of the thing na desire nila, tandaan niyo to, no? God will not reveal. Sometimes, nire-reveal niya, nire-rebuke niya tayo, kinokorek niya tayo. Pero ibang-iba kapag sinabi mo, Lord, I want to know kung ano yung mali. Lord, I want to seek kung ano talaga yung then mas maganda yung sasabihin sa iyo ng Panginoon. At magiging direct ang Panginoon sa iyo. Why? Because that is His promise. If my people shall humble their selves. Kung i-humble mo. Ganon din ang 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Okay?
So, isang bagay na makikita natin, first thing that we need to do pag may problema, even pa, sabi nga ni Pastor Cabari, even pag may blessing, pag sobrang-sobrang blessing, mag-ingat ka kapag sobrang-sobrang blessing, baka parang sinasabi ng Panginoon din na pinapakita niya na ganun siya kabait sa'yo kahit na hindi ka maayos. Amen? Okay? Pero isang pinakano natin lahat is yung principle natin sa may 2 Chronicles chapter 7 verse 13, principle sa 1 John 1:9, and principle sa Luke 15:17. Ano yung principle sa Luke chapter 15 verse 17? And when he came to himself, and he said, how many hard servants of my fathers have bread enough to spare, and I perish with hunger? At ang sabi niya sa may verse 18, I will arise, go to my father, and will say unto him, I have sinned against heaven and before thee. When he came to himself, ano ibig sabihin ng when he came to himself? Unless you admit, unless you say, Lord, I have really sinned against you. Okay? Alam nyo, hindi mahirapan ng doktor na gamutin ka kung sasabihin mo lahat ng detalye kung ano yung nararamdaman mo. Amen? Alam nyo yung mga technician, galing ng mga technician one time. Pagka hindi marunong ang technician, lahat ng gagawin, sira yung buong Tama? One time, meron kaming TV nung bata ako. Sinabi lang namin doon sa technician kung ano yung ganito po yung nangyari. Alam nyo, nung sinabi niya yun, wala nang testing. Binuksan niya kagad yung meron siyang isang tinanggal na piyesa, tapos dinikit niya, tapos sinindi niya, wala nang testing. Sabi ko, grabe naman tong napaka-confident na Kasi nung sinabi namin yung buong alam niya na kagad, ito lang problema. Isa lang ang problema dyan. Okay? Sometimes, kaya hindi tayo magamot-gamot kasi we do not came to ourselves. Amen? We do not admit. We do not desire talaga na, Lord, aminin ko talaga sa iyo yan. Okay? So, first thing is, recognize. Recognize the cause of God's anger. Second, amen? Bilisan Sabi kasi, umaba na Number 2, they recommit to the command of God. They recommit to the command of God. Okay, Joshua chapter 8 verse 1, and the Lord said unto Joshua, fear not, neither be thou dismayed. Take all the people of war with thee, arise, go up into Ai. See, I have given into thine hand the king of Ai. Ai ba talaga ang dyan? Kasi Ai ang alam kong pronunciation yan O kaya Ai, Okay, and his people, and his city, and his land. And thou shalt do to the Ai and her king as thou didst unto Jericho and her king. Only the spoil thereof and the cattle thereof shall ye take for a prey unto yourself. Lay thee an ambush for the city behind it. Okay, ito yung isang problem niya, Sabihin ko lang sa inyo, there's always victory when God is in command. There is always victory when God is in command in our life. Okay? Failure comes when we listen to others more than God. Buti pa yung kaibigan mo, inas mo, hindi mo pa inas ang Panginoon. Okay? Nakinig ka kay Nakinig ka sa mga showbiz, pero hindi ka nakinig sa Panginoon. Okay? May mga books ngayon ng mga celebrities kung paanong may mga iba sila na yung mga advice andun. Pero the best book for advice is the Bible. Amen? Okay? Huwag nyo nang dagdagan. Okay? At makinig ka sa Diyos. Tingnan mo kagad kung ano yung mga things na sinasabi ng Panginoon. Okay? So, sabi diyan sa may kung titingnan natin sa Joshua chapter 7 verse 3. Joshua chapter 7 verse 3. Isang bagay na ginawa nila kagad, Joshua chapter 7 verse 3, and when they returned to Joshua and said unto him, let us not all go up, and let about 300,000 men go up and smite Ai, and make not all the people to labor thither, for they are but few. So just imagine, they realize, sabi siguro na kay Joshua,
Nakita mo ang lakas natin, nakita mo kayang-kaya natin sila. Why send all yung people? Kundi sabi niya, mamili ka na lang ng mga 2,000 to 3,000. Alam niyo, maraming magandang advice. But the best advice is God's advice. Okay? Okay, they need to remember that their first victory, yung first victory nila is attributed sa command ng Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, di ba? Para matalo nyo ang Jericho, one thing na gagawin nyo, huwag kayong aakyat sa pader. Huwag nyong gibain yung pader. Ikutan nyo lang. Amen? Amen? Okay? So anong pinakano natin dito minsan? Sometimes akala natin mas matalino tayo sa Diyos, pero mas matalino talaga ang Diyos sa atin. Sometimes God's command is not always logical. Yan ang madalas na ko eh. Hindi logical yan. But it's powerful when obeyed. Kung minsan sasabihin ng Panginoon, di ba? Ilang beses na eh. Sabi ng Panginoon, ikutan nyo ng 7 times or 7 days. Tapos yung isa naman, lumubog ka ng 7 times. Okay? Parang kung minsan iisipin mo ang Panginoon, Lord, parang wala namang saysay yung lulubog ka ng 7 times. Walang saysay yung paglubog. Walang mangyayari sa'yo sa paglubog. Pero may kapangyarihan sa pagsunod. Walang nangyayari sa pag-ikot, pero may kapangyarihan sa pagsunod. Ang point lang dito palagi ng Panginoon, ito kuminsan, tinitingnan ng Panginoon how obedient we are. Kinakanta natin madalas, trust and obey. Hindi ka na ako kumanta. Okay? Kaya pinapanginano natin eh. There's no other way but to trust and obey. Pero hindi tayo talaga nagtitiwala at nag-obey. Okay? Kasi may mga pagkakataon sa buhay natin, pag sinabi ng Panginoon, ito yung solusyon, kahit na kulang ang credentials mo, kahit na wala kang ipagmamalaki sa mundo, pag sinunod mo lang sasabihin ng Panginoon, powerful yan. Pag sinunod mo ang logic ng Panginoon, powerful yan. There is always victory in obedience. At palaging tipid kapag nag-disobey tayo. Amen? Anong sabi sa Psalms 37 verse 23? The steps of a good man are ordered by the Lord and He delighted in His way. God is always delighted when He is obeyed. At the same time, yung verse 24, hindi lang yung kanyang command na makikita mo, kundi ang sabi dito, verse 24, though he fall. Sometimes God will allow you to fall. Sometimes God will allow you na kahit na sumusunod ka, Lord, sumunod naman ako, bakit biglang nagkaroon ng famine? Lord, sumunod naman ako, pero bakit nagkaroon ng sunod ka lang? Because he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. Okay? Sometimes ialaw niya na kapag pumunta ka dun sa promised land, katulad ni Abraham, pagdating niya sa promised land, ano nangyari? Famine. Pero hindi ibig sabihin na famine, wala ang Panginoon doon. Just stay in that place kahit na may famine. Yan ang pagkakamali ni Elimelech at Naomi. They go to Moab for famine. Dahil may famine sa land of Israel, pumunta sila doon sa umalis sila sa Bethlehem, pumunta sila sa place na akala nila merong provision ng Panginoon, pero they fail. They died there. At nakakalungkot, no? Dumating sa punto, ang magiging preaching ko sana ngayon do not call me Naomi, call me Mara. Okay? Isang pinagpipilihan ko message kasi dati, ang ganda ng pangalang Naomi, pero later on, naging Mara. Buti sana kung Marang no? Mara bitterness. So, ingat tayo. There is always victory kapag ang Panginoon ang nasusunod sa buhay natin. Okay? Sa Joshua chapter 8 verse 16, basahin nyo na lang yun tingnan lang natin, Joshua chapter 8 verse 16. Ang sabi dito, and all the people that were in Ai were called together to pursue after them, and they pursued after Joshua and were drawn away from the city. Okay? Kunwari, lumaban sila, tapos kunwari natalo, sabi ng Panginoon, magpatalo kayo, tapos takbo kayo. Then tumakbo sila. And there was not a man left in Ai Bethel. They went not out after Israel, and they left the city open and pursued after Israel. Imagine nyo na sobrang ng excitement, na sobrahan ng yabang yung Ai. Anong ginawa nila? Lahat ng mga nandun, lumabas. At walang iniwang bantay dun sa city. Inopen nila ng wide kasi victory na to. Hindi nila alam. Plano na ng Panginoon.
Nakikita nyo kung paano kumilos ang Panginoon? Tinitira ng Panginoon yung yabang. Sige, nagyabang kayo ha, lumabas-labas kayo lahat ha, inopen nyo pa yung city nyo, hindi nyo sinara, sige lang. Okay? At sabi din, the Lord said unto Joshua, ito yung gusto kong makita nyo sa verse 18, stretch out the spear. Stretch out the spear that is in thine hand toward Ai, for I will give it unto thine hand. And Joshua stretched out the spear that they had in his hand toward the city. Listen, hindi natin marinig yung word na stretch out the spear because we are not obedient. Ano yung pag hindi pa kayo sumunod sa yung recommit dito, yung word na sinabi kong recommit to God's command, naalala nyo, para matalo nilang AI, hindi siya dapat makinig sa tao, dapat makinig siya sa Diyos. Ang problema, hindi niya kinuha yung command ng Panginoon. Hindi niya kinuha yung strategy of God. Anong ginawa ngayon? This time, sabi ng Panginoon, Joshua, sumunod ka lang. Sumunod ka lang. Magpatalo kayo, tapos tumakbo kayo. Amen? Lord, natalo na nga kami. Hindi, ano lang ito? Show lang ito. Okay? Part ng strategy. Amen? At isang bagay na makikita natin dito, when you obey God in your life, tandaan nyo lang ito, no? Ito sa puntos lang na ito na gusto kong marinig nyo to. Pagka sinubukan nyo sumunod sa Panginoon at hindi kayo nagalinlangan sa pagsunod sa Panginoon, later on, you will hear the Lord stretch out the spear and I will give it to you. Stretch out the spear. Sometimes we cannot yung wala tayong confidence na kahit na stretch out mo yung spear, kahit na axe pa yan, kahit na yan ay kahit na yan ay sword, whatever instrument, kung hindi ang Diyos ang nagsabing stretch out the spear, walang victory. Pero pag ang Diyos nang nagsabing stretch out the spear, alam niyo ang magandang sunod ka lang. Sunod ka lang, kahit hindi mo naintindihan, sunod ka lang. Habang sumusunod ka, hindi mo naintindihan, nakikinig ka lang sa advice, sunod ka lang. But then later on, sasabihin ng Panginoon sa iyo, stretch out the spear. Pag sinabi na ng Panginoon, ibig sabihin, dahil sa pagsunod mo, this is the victory. There is no victory without obedience. No victory without obedience. When we trust God and obey God, He will say unto us, stretch out thy spear. Baka maging sermon na tuloy yan, no? Stretch out the spear. Nagkaroon kami ng devotion last time. Ano yung message na gusto mo doon? Put your eyes in your head. Sabi sa Ecclesiastes your eyes must be in your head. Sabi ko, dapat, di ba talaga nasa head naman talaga? Pero marami palang tao na ang eyes nila hindi nasa head. Nasa heart. Ang susunod yung feelings. Nothing more than feelings. Amen? Okay? Opinion. Not in the eyes. Maganda yun, no? Tanong na, is your eyes in your head? Alien Number 3. Amen? Okay? Grabe, kapag ganun lang palang gagawin ko, mabilis lang, ang dami amen, Okay, number 3, last. They restore their covenant with God. They restore their covenant with God. So first, they recognize the cause of God's anger. Okay, God's anger. They recommit to God's command. Tapos number 3, they restore their covenant with God. Gusto ko yung ginawa dito sa Joshua chapter 8 verse 30. After the battle, after the victory. Ano sabi yan sa may Joshua chapter 8 verse 30? After the victory, merong ginawa si Joshua. And Joshua built ano yan? Basahin nga natin ulit. And Joshua built an altar unto the Lord God of Israel in Mount Ebal. Okay? Alam yung isang bagay na rito? Ito yung bagay na problema natin madalas. Madalas, pag may victory, nakakalimutan natin ang altar. When they have a victory, meron silang victory sa Jericho. Anong ginawa nila nung nagkaroon sila ng victory sa Jericho? Ano nangyari nung nagkaroon ng victory sa Jericho? Walang altar. Okay? Okay?
Bago maghanap ng trabaho, may altar. Kung nakahanap ng trabaho, walang altar. Bago magsimula ng business, may altar. Nung nagkaroon ng business, walang altar. Na nagpe-pray ng isang bagay na pinagpe-pray sa Panginoon, may altar. Pero nang nagkaroon ng answered prayer, wala nang altar. Alam yung ginawa ng Panginoon kay Joshua, isang bagay na makikita natin. So pagka may victory pala, mag-ingat tayo kasi sa victory, mag-ingat tayo sa victory dahil ang susunod sa victory, mag-ingat tayo because baka makuha natin ang accursed thing. Masyado tayong sa sarili natin. And second, na natin is, be careful kapag may victory na makalimutan mo yung altar. Ang sabi dito, in Joshua built an altar. Verse 31, as Moses, the servant of the Lord, sinabi niya yung, as the servant of the Lord, commanded the children of Israel, as it is written in the book of the law of Moses, the altar of whole stones, and over which no man hath lift up any iron, and they offered their own burnt offerings unto the Lord, sacrifice, peace offerings, and he wrote there upon the stones a copy of the law of Moses, which he wrote in the presence of Israel. Okay? So makikita natin dito na ang ginawa nila is bumalik sila sa Lord. They remembered the law of Moses. They remembered the command of God. They remember yung mga things na ginawa nila during the time of Moses. Isang bagay na kailangan natin gawin, we need to restore, not just to recognize the cause of God's anger, not just to recommit sa command ng Panginoon, but also to restore our covenant. Amen? Our covenant. Meron akong sinulat dito na yung victory, parang ganito, parang we need to guard our victory with worship. So victory must be preceded by, Brad, may tinanggal kayo dyan. Ang sinulat ko dyan is victory must be preceded by worship and followed by worship. Totoo yun. Ang worship, yung victory, dapat bago yung victory, nag-worship tayo. At pagkatapos ng victory, may worship ulit. So it must be preceded and followed by worship. Okay? Okay, alam ko. Thank you sa pagkukorek sa akin sa mga grammar, pero yan ang gusto kong sabihin. And sometimes mahirap talaga i-correct ang pastor kasi yun yung may things na Ang parang gusto kong sabihin is you need to surround your victory with worship. Surround your victory with worship. Sometimes masarap magkaroon ng victory. But ang reason why we do not have continuous victory because we do not surround it with worship. So worship before the battle and worship after the battle. Parang every time na may gagawin ng Panginoon. Okay? Sa amin sa pagpipreach, I need to worship God before making a sermon. Tapos kapag naganda yung sermon, I need to worship God because I want to thank Him for the sermon. So bawat isa sa atin, hindi natin, pag nawala yung worship, nawala yung pagsasamba, nagkakaroon ng yabang. Ang altar is for the Lord, not for you. Do not build an altar nang nakalagay doon sa altar mukha mo. Amen? Amen? Ang magandang nakalagay sa altar is your sacrifice for the Lord, to worship Him. Okay? Ang sabi dito, He wrote the stone upon the stone as a copy of the law, verse 32, which He wrote in the presence of the children of Israel. At alam yung ginawa nila sa verse 34? Verse 34. And afterward, he read all the words of the law, blessing and cursing according to all that is written in the book of the law. Remember yung one time na nandun na sila sa
Nagkaroon sila ng pagkakataon na napunta sila doon sa dalawang bundok. Tapos doon sa kabilang bundok, sasabihin nila yung blessing. Sa kabilang bundok, sasabihin nila yung cursing. May sasabi ng blessing, sasabihin yung cursing, blessing, cursing. At alam nyo kung saan sila nag-worship na mas matindi? Doon sa mountain na may cursing. Tandaan nyo to. Sometimes, gustong-gusto natin i-claim ang blessing, pero hindi natin nire-remind ang ating sarili sa cursing. Kasi madaling i-claim ang blessing, pero nawawala ang blessing pag hindi mo naalala yung cause ng cursing. Saan tayo natututo madalas? Saan nagmamature ang mga Kristiyano? Not during the time of blessing, but during the time of correction, during the time of rebuke, during the time of reprimand, during the time na may sinasabi sa atin ng Panginoon. Exodus chapter 19 verse 5 as I end. Okay? Now therefore, if you will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me, above all people, for all the earth is mine. Gusto ko i-emphasize dito yung word na sinabi ng Panginoon na, if you will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me. Grabe, no? Anong pakiramdam mo kapag meron kang mahalagang gamit? Yung gamit na mahalaga na yun, ilalagay mo sa magagandang lalagyan, tama? Yung magandang gamit na yun, ilalagay mo sa place na secure. Yung magandang gamit na yun, palagi mong nililinis. Yung magandang gamit na yun at tinitreasure mo, talagang, parang ano yan, na very special sa'yo. Just imagine how peculiar, how special, how God treasure us if we will just obey His voice and keep His covenant. Ganda, no? Pag sumunod lang ako sa Panginoon, iti-treasure ako ng Panginoon. Pag sumunod ako sa Panginoon, ibang klase ang gagawin ng Panginoon. Susunod lang tayo. So, siguro, habang pinapakinggan niyo itong message, may pinaalala sa iyo ang Panginoon na isang pangako. Pangako mo dati sa Panginoon, ng covenant. Then you need to go back to that covenant. Lord, sinabi ko na to dati. Lord, may sinabi ako dyan sa altar na yan. Pag gagawin mo to Panginoon sa akin, bibigyan mo pa ako ng kalakasan, bibigyan mo pa ako ng i-bless mo ako ganito, then gagawin ko to. Then that is a covenant. God cannot forget a covenant. God cannot forget a covenant. Pag nangako ka sa Panginoon, sasabihin sa iyo ng Panginoon, one day, sasabihin ng Panginoon, parang kay Jacob, remember the place kung saan ka gumawa ng altar? Remember the promise you made? Ang sasabihin sa atin ng Panginoon, I bless you with all the blessing na makikita mo sa iyong kamay. Pero may covenant tayo. Amen? Amen? So go back to God's covenant. So 3 things. Ano yung una? Recognize the cause of God's anger. Recommit to the command of God. Restore their covenant. Or restore the covenant with God. Okay, so I pray na ewan ko kung ano yung pinangusap sa atin, but how to recover from defeat ang title ko, brad eh. Okay? Palitan nyo lang yan. Mag-stay lang kayo. Just trust and obey. Okay? Sometimes yung title namin hindi ganun ka grammatically correct.
Pero iba kasi yung word na rise sa recover din. Okay? So, how to recover from the defeat? Yung tatlo na yan. So, I pray na may pinangusap sa atin, amen? So, pwede tayong tumayo lahat. So, exactly 8:30, amen? 8:30. Tawagin natin yung pianist. May mga bagay ako nabanggit kanina, and I know na may mga bagay doon na pinangusap sa atin. For example, yung victory, you need to guard your victory with worship. Worship, preceded, tapos followed, tapos balikan mo yung mga covenant na binigay mo sa Panginoon. Okay, so habang tumutugtog ang ating pianist, hindi na natin patatagalin. If God spoke to your heart, at kung may mga bagay na pinangusap sa iyo, then why not kausapin mo ang Panginoon? Lord, I want to experience victory again. I want to experience your power again. I want to experience yung working mo sa buhay ko. So just be honest with God. Recognize kung ano yung bagay na nagkukos, bakit galit ang Panginoon sa atin. Recommit to God's command kahit hindi mo yan naiintindihan, just obey. There's always a blessing. If you will obey, God will say, stretch out thy spear and will give you victory. Restore your covenant with God. Whatever promise, balikan mo yan sa Panginoon. Okay, at kung may mga bisita tayo na first-time visitor at wala pang katiyakan ng kaligtasan, kaibigan, ang unang-unang gustong gawin sa iyo ng Panginoon is to save you. To save you. At gusto niya magkaroon ka ng katiyakan ng kaligtasan, katiyakan ng pagtungo sa langit. Kung gusto mong tanggapin si Jesus Christ, taas mong kanang kamay mo, bibigyan kita ng counselor. Meron ba sa atin? Meron ba sa atin? Okay, meron tayong isa. Brad, kailangan ko na isang lalaking counselor. Brother, kailangan ko na isang counselor na staff. Missionary Every. Yung katabi ni Brother Ariola. Ano lang po. Sharean lang siya. So meron pa po ba? May lalapit po sa inyo. Si Sir na naka-blue. Ayun. Missionary RP. So meron pa po ba na gusto tumanggap sa Panginoon? Taas mong kanang kamay mo para i-share namin sa iyo. Meron lang i-share sa inyo. Maraming salamat po. Sama lang po kay Missionary RB. Okay, meron pa po ba? Okay, kung wala na po, tayo po ay manalangin. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat pong muli sa binigay niyo po, Panginoon, na message ngayong gabing ito. Maraming salamat po sa mga bagay, Panginoon, na pinagkaloob niyo po, Panginoon. Dalayan ko po na i-bless niyo po, Panginoon, ng mga bagay nito, Panginoon, sa aming mga narinig. At dalayan ko po, Panginoon, na tulungan niyo po kami to experience again the victory, to experience again the power of your presence, the power of your hand. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na mag-grow kami, Panginoon, sa aming Christian life. Tulungan niyo kami, Panginoon, na makita namin, Panginoon, kung paano po kayo kikilos once we humble ourselves before you. To recognize the cause, Panginoon, ng inyong galit sa amin. And also, Panginoon, to recommit us, Panginoon, sa inyong command that we will obey you, Panginoon, whatever it takes, Panginoon. That even hindi namin maintindihan, Panginoon, we'll just obey so that we will experience victory. At tulungan niyo rin po kami, Panginoon, to also restore our covenant with you, Panginoon. I pray na tulungan niyo po kami that altar is always there. That worship must be before and after ng lahat ng mga ginagawa namin, Panginoon. That in every victory, we will surround it with our worship. Lord God, tulungan niyo po kami, Panginoon, to be thankful palagi sa aming heart at pasalamatan ka at i-worship ka, Panginoon, in every victory na binibigay niyo po sa amin. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa, kayo pong muli, Panginoon, ng may taas, at maraming salamat po sa inyong ginagawa po at pagkilos sa aming mga buhay. Ito na po aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.